ang ating Bingo Plus Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, tingnan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus my poker online, have fun anytime. 620 peso bonus, credits just for signing up. Backer license, kaya okay, just ₱1 to play. Tara mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Online poker casino, ang saya-saya dito. Mag-poker na sa Bingo Plus. Game responsibly. Many families were forced to evacuate and a lot of source of livelihood has been washed out. The foundation donates 8 million pesos in support for the affected families and communities. We are mobilizing immediate relief efforts. Bingo Plus Foundation's donation of 2 million pesos. So this is really a big help to us. This donation is very much meaningful. Thank you! Bingo Plus Foundation will top up another 2 million. That's a total of 10 million pesos na po. Maraming salamat po, Bingo Plus. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At eto na naman ang Baklita sa Woo sa podcast sa Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. O, diba? Ay, Mare! Ang dami-dami na. Money for us. Oo nga. Alam mo, Mare, nakakatuwa yung feedback ng ating mga Pangga. Oo. Diba? Doon sa huli nating pinag-usapan. Correct. Tungkol doon sa mga sa kanal. Posh at kanal. Oo, o, diba? Sa mga social. Pero alam mo, may napansin kanal. ako. Ano? Parang mas maraming nakikinig sa ating kanal. Bakit wala yung mga Oo social? naman. Ayaw diba? nila. Simula nung napakinggan nila, no, tapanood nila. Tigilan nga natin. Alam kasi nila, Mare, na hindi tayo nagbabranded Tama, bag. diba? Puro eco bag lang. As in talaga sabi ng mga posh sa atin, ay, tigilan natin, tinitira tayo. Yung joke diba? natin, at atake sa kanila. Pero joke yun, hindi Ay, ba? nako. Pero syempre ngayong araw na ito, panibago na namang mga pag-uusapan natin na ating nararanasan, diba? Sa araw-araw to. Diba? Ito yung mga Filipino culture na hindi mo masasabing positibo. Maayos. Oo. Toxic Filipino culture kung tawagin. Ba? Na nakakaloka. Nakakasad, diba? Kasi maraming mga bagay na ganun eh. Na, alam mo yun, nakakagawian na lang. Yes. Dahil, syempre sasabihin, ay, Pinoy kasi. At saka, Mare, ang pangit lang kasi nakaka-apekto na to sa pamumuhay natin. Correct, bilang mga tao. True hindi lang naman. sa Pilipino, minsan may ibang nasyon din, pero mag-focus muna tayo sa traits atin. ng mga Pilipino. Sa atin muna. Yes. Diba? Huwag muna tayong lumundag sa ibang nasyon. Ano ka, Carlos diba? Yulo? Hindi naman, Alice Guo. Hindi ka tatakas. Hindi ka e-exit. Hindi magugustuhan niya ni Senator Risa. Hindi. Kaya diba? siya nagagalit eh. Pinatakas niyo eh. Pero eto na nga, umpisahan natin, Mare, di ba? Ano nga ba ang numero unong Filipino culture na medyo toxic na para sa atin? Unang-una, sisimulan natin. Itong tinatawag na crab mentality. Ay, oo. Diba? Talangka. Utak talangka. Correct. Hindi ba? Yung parang tipong wala eh. Na tipong wala kang
Which is totoo. Ngayon, kahit lumingon ka kahit kanino, kahit saang lugar, lagi mo itong makikita sa opisina, sa eskwelahan, diba? Masaging sa Olympics, nangyayari, diba? Yung mga ganong aspeto. Ipaliwanag muna natin sa ating mga panggana, ang Correct. crab mentality, ito yung kaugalian na hindi ka nagiging masaya or hindi nagiging masaya yung mga inggitera sa pag-angat ng iba. Oo, ikaw diba? ba may naranasan kang ganyan? Marami, Mari. O sige, ikwento mo nga sa akin. 23 years ko ba naman dito sa industriya, diba? So nakita ko ng lahat ng klase ng talangka, yung iba nga jumbo crab na. Gumagawa ng Krabby Patties. Yung iba king crab. King pero crab pa din. Ayaw manguungusan. Mas malalaki yung sipet. Mga ganon. Hindi, totoo naman yan. Lalo pa din sa... Paano? Ikwento mo sa akin yung yung karanasan mo. Siyempre, diba, alam mo naman tayo, bilang mga bakla, may mga simple lang naman tayong mga kagalakan sa buhay. Yung tipong, hindi naman natin sinasabi na puriin tayo ng bongga. Yes. Diba? In general po ito, baka isipin nyo yung bakla sa baklitas. Hindi po. Hindi. Tayo bilang bakla na lang. Diba? Na imbis na tipong, uy, keep it up. Diba? Lagi maririnig mo kaagad na tipong, walang mararating. May mga ganun kaagad. Wala kang mararating kung ganyan. Hindi, okay lang Mari kung ganun kung may mga komentong ganun, 'di ba? Yung mentalidad nila ng ng pagiging talangka. Okay lang kung kokomentohan kanila wala kang mararating. Pero yung gagawa ka ng actions para walang marating at hilain mo pababa yung kapwa mo, yun ang mali. Ang dami niyan lalo Ikaw ba nakaranas ganun? Sa professional world? Oo. Diba? Hindi, in general, sa personal mong buhay. Hindi na ako lalayo. Hoy, hindi kita ginanon sasampalin kita. Hindi ko sinasabing hindi ako lalayo na kasama, diba? Siguro so kung hindi ka lalayo, bakit ko sinasabi? Hindi, sa mga malapit sa'yo. Sa mga pinagtrabahuan ko. Oh my gosh. Diba? Kasi na-experience ko yan Yung mga tipong, syempre, lalo pat kung iba may mga promotions, may mga ganyan. Siyempre, madaming nag-aay ng promotions. Yung iba naman kasi, 'di ba? Para po sa kalaman ng lahat unang-una talaga, ako yung tipo ng tao, ng empleyado, na kahit i-promote mo ako, minsan ako yung tumatanggi. Ay, bakit? Oo, kasi dun sa pangalawang pinagtrabahuan ko noon, pinopromote nila ako, tinanggihan ko. Kasi alam ko maraming may nag-aay dun sa posisyon. Pero eto muna, paano ka hinila pababa? Yun nga, as in talagang eto na, kasi nga dahil dun sa promosyon. 'Di ba? Na parang tipong, yung iba na alam ko naman na matagal na doon na deserve. Ang dami ng ginagawang kwento. Ay, si ganito, si ganyan. Oy, si Sisa ganito. Oy, si Sisa ganito. Hanggang sa ikinalat na nila sa buo. So, ang ending ako, syempre, ang balita, may pakpak makakarating at makakarating sa'yo. Ako, I did not take it, kumaga parang negatively. Nalungkot ako. Kasi dun sa aspeto na yun, parang iniisip ko na parang, ay, shucks, hindi pala sila masaya. Teka, naapektuhan ba yung yung pag-angat mo? I mean, yung promotion mo? Actually, hindi. Kasi tinanggihan ko. Talaga? Oo. Tinanggihan ko mismo doon sa... Tinanggihan mo dahil doon sa ginagawa? Boss. Hindi. Sinabi ko, dahil doon sa nangyari, diba? Kasi nagkikreate na siya ng hindi magandang atmosphere doon sa pinagtatrabahuan namin. So, nung time na kinausap na ako nung boss, ang sinabi na, Sisa, ito, ipopromote ka namin as ganitong supervisor, keme-keme. Ako mismo nagsabi, boss, wag na lang. So, nag-matter sa'yo yung pakikisama mo sa loob ng opisina kaysa yung promotion mo? More on siguro yung harmonious yung kinonsidered ko. Pero ngayon, may pinagsisisihan ka? Wala. Talaga? Kasi talaga unang-una, ayaw ko din talaga ng may posisyon. Unang-una, alam mo bakit? Unang-una, pag may posisyon ka, obligado ka na araw-araw, lahat yan babantayan mo. Pangalawa, araw-araw obligado na sa opisina ka. Correct. Pangatlo, 'di ba? Araw-araw nakaupo ka doon sa mesa mo. Ay, hindi ako ganon. Yes. Alam mo naman ang bakla, gala. Pero aminin mo, Mare, kapag ganyang may mga naiinggit sa'yo at nakikita mo yung mga may mentality na ganon, nakikilala mo kung sino yung inggitera. Yes. Ang tanong ko sa'yo, kaibigan mo pa rin ba sila hanggang ngayon? Hindi ko naman siya naging kaibigan ever since. Diba? Kung parang ako kasi, diba, never, pagdating sa work ka, ako lang po ito ha, wag nyong i-misconceptualize to. Kasi ako every time, sa 23 years ko nga sa negosyo, Sa negosyo? Wow! Ano to, buy bust? Hindi, sa industriya, sa 23 years, Mare. Siguro ako, kasi, nandun ako sa thinking ko na nandun ako sa workplace ko para kumita.
magtrabaho. Oo, malinaw sa'yo na nandun ka para magtrabaho. Yes. Not to make friends. Na meron akong pinagkakailangang, alam mo yon, tustusan doon sa paghihirapan kong pera. Natutunan ko na lang yan as years goes by. Kasi dati ako naman, very jolly eh. Yes. Yung tipong kahit pa sabihin mo malitang sweldo, okay lang. Kung sino ma-promote, masaya ako. Halika nila, celebrate, inuman tayo. Ganun akong tao. Diba? That's why you need to be responsible and professional. Oo. Kahit na yung mga nasa paligid mo, may crab mentality. Correct. Parang tinuruan na lang nila ako maging ganon. Oo. Na maging bato. Kasi nga, dahil... Paano yung bato? Ganon ang bato. Darna! Hindi, nilunok mo na yung bato. Hindi yung batong... Ganon! Hindi ka gaganon! Hindi! Ang programang ito ay may temang... Hindi, pero yun naman din yung sa akin. Siguro, natutunan ko na lang din maging ganon. Kasi kumbaga parang, sige, inyo na. Inyo na lang yun. Yes. Inyo na yung fame, inyo na yung mga kung ano man. Ako magtatrabaho na lang ako, kaya kong maging support system. Diba? O since ako tapos na, ikaw, anong na-experience mo? Ay, sa akin, Mare, kasi nga dahil galing ako... Di ba nag-BPO ka? Doon sa BPO, Mare, kasi, syempre, ano kayo, buong team kayo eh. So, malabong maghilaan. Merong ganon, pero sa ibang team. Pero sa mismong team mo, hindi kayo mag-iinggitan eh, kasi pantay-pantay lang kayo. Di ba? Magtutulungan pa nga kayo kasi you're working as a team. Truth. Di ba? Doon talaga, dapat yung camaraderie mo, dapat bongga. As in talagang teamwork. Pero, team sa effort. ibang work ko, which is yung nag-stand-up comedian ako, doon madami. Paano? Madaming insekura. Ang tawag ko doon, insekta. Di ba? Maraming insekta. Yung tipong kumakanta, di ba? Halimbawa, pyesa niya yon. Kumakanta siya ng Better Days. Si Akla, kaya ko din naman yung Better Days. Sumampa ko sa stage, kinanta ko yung Better Days. Di ba? Alam mo gagawin niya pagbaba ko? Sasabihin niya, ba't mo kinanta? Ipiyesa ko yun. Kaya ko eh. Pero kasi, ang pinapalabas nila pag ganun, parang ginagaslight nila na... kanya. Na respetuhan ng kanya-kanya. Paano kung kaya nung isang performer na kantahin yun? Totoo naman. At special request ng customer na kantahin mo. Ka, or diba? Hindi mo ba kakantahin? Siyempre kakantahin mo. Lalo pa siyempre pag ganyan may tip, diba? May tip. At yung tip, Mare, centralized, pati siya makikinabang. Yun naman pala. Diba? Pero kasi, sa mga kagaya dyan sa stand-up comedian, marami dyan. Maraming mga inggitera na minsan hindi lang pasikreto kung magpakita ng... Ay, hindi. Harap-harapan, Mare. Talaga? Uso dyan ang bulihan. Ayan sa mga pangga natin, sa mga nakikinig dyan na mga galing ng comedy bar, alam nyo yan, na minsan sa isang minsan nung nag-uumpisa kayo, nabuli kayo at kinainggitan kayo, lalo na nung mga matatagal na. True. Lalo na pag dumating ka na parang, fresh. Yung tipong uploaded ang itsura mo, or nakakatawa ka agad. May mga ganun. Hindi ko nilalahat pero may mga ganun na insekta talaga sila. Yung tipong insecure. Natatakot kasi sila, Mare, na mapalitan sila. Akala nila kasi na porket may bago. That's the exact word. Kaya hihilain ka nila pababa. Ay, hindi ko pwede dyan. Hindi ko pwedeng mag-angat-angatan dyan. Minsan papababain ka pa ng stage. Correct, hindi Alam mo, ba? pinakamatindi kong naranasan dyan. Merong isang stand-up comedian. Ito sikat to Meron isang stand-up comedian na inutusan akong bumili ng yosi. Inutusan ako bumili ng yosi palabas ng bar. Tapos nang hingi ng sukli sa akin, gayong wala siyang binigay na bayad. Ay, talaga. Tinitigan ko, sabi ko. Pera mo, pinabili mo. Nang hingi pa ng sukli. Ano yun? Ganon sila. Hold up? Yes. Ganyan sila mag-create. Ganon yung iba. May mga ganon. Pero, di ba, I don't wanna talk about the names na kasi, syempre, medyo matatanda na tayo. Kanya-kanyang angas kasi. Pero alam mo ngayon, yung taong gumawa sa akin noon, yung nanghila sa akin pababa na yun, na alam kong nanonood ngayon, nahiyang-hiya siya pag naaalala niya. Naalala mo pa yung di ba, yung yosing puti. Hindi pa flip top ang mga yosi nun, Mare. Kasi di ba yung... Ginagano mo pa yung plastic nun, di ba? Yung tingi-tingi pa na naka-pouch pa ng isang kaha pa ang gusto. Ay, grabe. Tapos walang binigay ng pera. Wala nang hingi pa ng sukle. Tinampal ko yun. Kasi doon, Mare, hindi ka pwedeng mag-arte-arte. Ay, hindi ka pwedeng mag-arte-arte tsaka hindi ka pwedeng magyabang-yabangan. So, ibig sabihin, pag bago, kailangan... Makikisama ka. Doon malala dapat ang pakikisama mo. Kasi, lalo na yung mga kasama mong sumasampa na sa stage. Minsan, nasa TV na.
Oo. At first, medyo may starstruck ka, pero pag nakita mo na yung mga ugali, lalo na yung mga seniors na, no? Correct. Hindi lahat, Oo. Pero merong mga iba na seniors kasi na nang bubuli talaga at nang bubonsai. Sa kahit saang industriya naman, so, Mare. power trip. Marami. Sa kahit saang industriya, call Oo. center, sa Correct, radyo, correct. sa TV, kahit Oo. saan, may nagpa-power trip. Kaya nga, di ba, yung ugaling yan, minsan hindi umuubra sa ibang bansa. Actually. 'Di ba? Hindi parang wala silang ganun kasi 'di ba? Ultimo nga lang sa pagpasok Pag sinabi mong 8 to 5, 8 to 5. Wala nang siraan, Mare, hindi ka hihilahin sa baba ng mga ng mga foreigner. Bagkos ang gagawin nila sa iyo, bubulihin ka na lang nila. Correct. Harap-harapan, bubugbugin ka nila. Ay, talaga ba? Oo, 'di ba may mga ganyan, may mga 'di ba, yung mga nakikinig sa atin ngayon o nanonood sa atin ngayon. May mga Pilipino na ganyan ang mga ugali nyo dito sa Pilipinas nung dinala kayo sa ibang bansa, nabubuli kayo, 'di ba? Well, actually, marami nga mga kababayan din natin nakaka-experience yan, 'di ba? Lalo pat kapag kayong mga kasamahan mo ay galing sa iba't ibang nasyon. Yes. 'Di ba? Na parang tipong pag nakikitaan ka kasi ng may abilidad ka sa isang bagay, ay eto na pak. Eto na yung mga sipit na malalaki. Correct. Ang pangit pa nito, Mare, total nabanggit na naman natin ng ibang bansa. Marami tayong kababayang OFW na minsan napapauwi ng Pilipinas kasi hindi na nila tinitira kinakaya. sila or hinihila sila pababa, 'di ba? Ng mga talangka. Hindi ng ibang nasyon. Mismong kababayan natin. Actually, yun nga. Parang 'di ba, Ay, sinasabi grabe. nga ng may mga nagsasabi na ganyan, 'di ba? Lalo pat doon sa mga ibang bansa. Huwag na natin pangalanan. Pero may mga iba talaga na, uy, mag-iingat ka ha, lalo sa mga Pilipino. Yes. Yan pa yung laging ibibilin sa iyo. Ang pangit ng image natin lalo na kapag pagdating sa mga ganyan. Diba? 'Di ba kasi mismo kababayan natin ikakanta mo sa embassy. Correct, pag may mali, Pag 'di ba? may mali, 'di ba? Tapos yung parang sinasabi pa ng iba, yung magsasabi ka ng personal mo na problema. Tapos ang ending, yung pala, siya pa yung magchichismis sa'yo sa lahat. Ay, hindi lang yun. Kukontakin pa mismo yung pamilya mo dito sa Pilipinas. Sisiraan ka at sasabihin, nanlalalaki ka. Ending, diba? nasisira ang pamilya. Correct, diba? Lalo pat kung may asawa kang naiwan dito, ng bongga. Pero yun na nga, hindi ba? As in talagang sobrang nakakaano lang naman. Nakakaapekto. Nakakaapekto nga naman, hindi ba? Pero yung mga ganyang aspeto, Mari, kasi nakaugalian na, nakasanayan na. Ngayon, Mari, paano tayo mag-i-immerse or paano natin makakasanayan yung ganong ugali? Makakasanayan o babaguhin? Kasi Mari, ganito kultura Kapag kultura, mahirap baguhin. Tama. 'Di ba? Pero and which is wala talaga sa kultura ng Pilipino yan. How do you live with it? 'Di ba? Kagaya ng COVID, Mare. Paano lang, 'di ba? May mga paraan tayong ginawa para nang sa ganun ay mabuhay tayo kahit nandiyan lang pag-alagala lang yung COVID. True, 'di ba? Tayo na nag-adapt mismo sa COVID. Nag-adjust tayo. Paano 'yun nung ikaw ay nabubuli or nakaka-crab mentality ng mga tao, yung naapektuhan ka ng mga ganun. Paano mo hinandle? Ako, araw-araw. Gaya ng sinabi ko, 'di ba? Kung kaya mo naman mag-adjust, ikaw na mag-adjust. Kagaya ng ginawa mo. 'Di ba? Ako na lang nag-adjust. Hindi mo tinanggap na lang. 'Di ba? Hindi na lang, wag na lang. 'Di ba? Ang ending, hindi rin naman 'yun ang na-promote, 'di ba? Kasi ayaw ng boss Ako hindi totoo. 'Di ba? Pinapangarap mo na makuha yung posisyon na ibinibigay sa akin na tinanggihan ko, hindi rin naman ibinigay sa iyo. 'Di ba? Ending, ano akala mo? Sisiraan mo kung mapupunta sa'yo. Hindi, tsaka pangit yun, Mare. Alam mo yung sinisiraan ka, kina-crab mentality ka. Tapos, makikita ng boss kung anong tunay na kulay mo Truth, At tingin nyo ba yung mga boss na yan ay bobo? Tama. Hindi. Nag-iisip yan na kaya mo nga itong gawin sa kay Sisa. Tingin mo ba hindi mo yan kayang gawin sa akin? Tama. Hindi lang sa kanya bilang boss, kundi sa buong kumpanya. Oo. 'Di ba? At least nagre-reflect sa iyo 'yan, yung mga ganyang aspeto. So siguro yun para sa akin, kung kaya mo naman mag-adjust, ikaw na lang mag-adjust, 'di ba? Na hindi mo naman din ikamamatay, hindi ka rin naman magtataid diyan, 'di ba? So ayaan mo kung gusto nila, di sila ang magpakamatay diyan sa posisyon na 'yan, 'di ba? Correct, 'di ba? Parang tanga lang. Anyways, 'di ba? Meron pa marami. Bukod sa crab mentality, Mari. Ako meron akong i-add. Ano? Yung pagtanaw ng utang na loob. Ay naku, Mari, yan ang pinakamahirap. Teka muna, tanungin muna natin. Ang utang na loob ba ay nababayaran? Hindi, Hindi nababayaran ang utang na loob. Diba kaya nga yung iba nagkakalokohan na tipong kunwari sa simpleng librehan na lang, ay wag mo ako ilibre. Bakit?
Ayoko magkaroon ng utang na loob. Ay, lalayo ba? Lalayo ba ako? Pag nilibre ba, may utang na loob ka agad, di ba? Hindi naman sa ganon, Tisa. Hindi, di ba? Yung mga ganong aspeto o ano. Hindi sa ganon. Sige, sabihin mo nga. Hindi sa ayaw ko alam mo yon, makaano ng utang na loob. Pero kasi, parehas tayo nagtatrabaho. Parang nasa setup ng isip ko na, kailangan kong dalhin ang sarili ko. I don't wanna be like... Buntot mo, hila mo, ganon. Burden sa ibang tao. Kaya, alam niya ni Kapitana Sisa, kahit 100, marisend ko na sa'yo kaagad. Oo, yung mga tipong ganyan. Tapos ang sagot niya, 100 na Gcash because makakatulog pa ako, Mari. Sabi niya, ako hindi ako makakatulog. Yung pinakamababa yata, 100. 100 ba? Hindi. 50 pesos. 50 pesos. Gcash niya. Sabi ko, nakalimutan ko na ngayon actually. Bigla siya nag-send ng 50 na Gcash. Bakit? Ayoko na utang na loob. Alam mo kung bakit ng ganon? Okay, dito tayo mag-uumpisa sa pag-uusapan natin sa utang na loob. Nakaranas kasi ako, nagiging toxic lang naman ang utang na loob kapag yung nakautangan mo ng something, di ba? Or you own something to him or her, sinumbatan ka. Ay, na-experience ko yan for so many times. Hindi lang mismo sa labas. Mismo sa mga kamag-anak. Oh my gosh. Hindi ko napapangalanan kung sino yung mga nanumbat sa akin. Wag na. You know who you are. Hayaan mo na. Ayoko kasi talaga, Mare, nang sinusumbatan ako. Diba? Ang pangit talaga ng tingin ko sa mga tao. Ang baba ng tingin ko. Paanong sumbat? I mean, yung sasabihin nila na utang na loob mo sa akin kung asan ka ngayon. Ako ang gumawa nito sa'yo kung bakit ganyan. Yung mga ganon. Naranasan ko yan sa loob mismo ng aming pamilya. Hindi ko nababanggitin kung sa loob ng immediate family ko or sa labas Pero nangyari na yan for so many times. Mula nun, Mare, itinatak ko sa isip ko na hindi ako magiging burden sa ibang tao. Kaya ako maaga na bumukod. Kasi ayoko maging burden sa ibang tao. Even sa nanay ko. Ay, talaga ba? Ayoko maging burden. Ayoko sumbatan ako na... Ang pangit kasi, Mare, ko, di ba? Lalo na kapag sinusumbat sa'yo ang mga bagay na hindi mo naman hiningi. Di ba? At binigay sa'yo ng kusa. Totoo naman. Di ba? Tapos naranasan ko din yan sa labas. Alam mo yan, lately. Ito nga kwento ko. May mga tagahanga dati na... nagsisend ng Etong pinakamalupit. Alam ko yan, Ma. Okay, kwento ko na dito. Total, nagkakakwentuhan, di ba? Diba? Nagkakakwentuhan na lang din naman. Correct. Binigyan ako ng gaming chair. Alam mo kung magkano? Parang nasa more or less, nasa 45, 40. Basta, ganun kamahal yung gaming chair? Yes. Ano yun? May vibration? Basta Doc Keme ang Love Keme. So gaming chair, 45,000? Yes. Grabe naman yung upuan yan. Wala akong kahirap-hirap na nakuha yun kasi tinanong ako, Mari. I still have the chair. The proof. Akala ko the chair. The proof na sila ang nag-offer sa akin. Di ba? Na in-offer ako na anong gusto mong gift. Ako that time kasi parang gusto ko na mas maayos yung pagla-livestream ko. Parang gusto ko ng upuan. Di syempre, tinanong mo ko kung anong gusto ko. Correct. Di ba? Hindi sa pagiging makapalang mukha. Pero sinabi ko kung anong gusto ko. Tinanong ka Sinama ako sa isang mall. Kinuha namin yung chair. Binili namin yung chair. Ipinagpasalamat ko. Ipinagpasalamat ko. True. Kulang na lang, halikan ko pati butas ng puwet niya. Ay, diba? talaga? Ganon ang pagpapasalamat. Ako din. Gogo. Tomboy. Irim kita, Mare. Mag-iipon muna ako 1,000. Kadiri. Mag-iipon ako ng 45,000. Alam mo yung itinidirect, bumubulay na yung loob na, parang bumubulay yung laway niya sa loob. Alam yung dalawang bakla naglasunan. Tapos, diba? So, ang nangyari po, napaka-intrusive ng utak ko na sabi ng utak ko, i-rim mo si Sisa. Baboy ang maging dalawa yung gaming chair. Hindi ganon. I mean, di ba, nag-message ako. Siyempre, papakisamahan mo, di ba? Truth. Kasi alam ko sa sarili ko na may utang na loob ako sa'yo. Habang nakikita ko yung upuan na yan, bilang ako hindi sanay tumanggap ng regalo or na kahit ano sa ibang tao, naaalala ko siya. Pinagpapasalamat ko. Ngayon, may something na hindi yata ako naibigay na pabor sa kanila. Hindi ko alam kung hindi ko maalala. Mara, isinumbat niya sa akin. Yung gaming chair. Alam mo ginawa ko? Ibinalik ko. Ibinalik ko yung gaming chair. Ngayon, during that time, Mare, may mga,
di ba, pag nagla-livestream ka, Kumu, Facebook, may mga ginijika sa'yo. Siyempre, request sila ng song, bigyan ka nila through Gcash. Dahil mataas ang pride ko at ayokong nasusumbatan ako. Dahil nga dyan sa ano na yan, diba? Sa hindi, sa utang na loob na yan. Binayaran ko, Mare. Alam mo yan. Diba? Na nagbabayad ako. May mga pagkakataon pa dati na tinatakot ako, diba? Hindi ko alam kung bakit. Kasi ang nangyari nun, Mare, dahil may utang na loob nga ako, tinanaw ko na lang na utang na loob eh. Dahil may utang na loob ako, parang sinabi ko yata nun na ay, pasensya na po, hindi ko kayang gawin ito. Kung gusto nyo po, ibabalik ko na lang lahat ng mga binigay ninyo. Kinagat ng lola mo. Tinanggap? Sabi niya sa akin, feeling ko naman wala na dahilan yan para nasa iyo. Lahat, Mare, binilang ko lahat. Binilang ko lahat ng binigay sa akin. Ay, grabe naman yun. Binayaran ko lahat. Para taas no ako. Wala akong utang na loob sa'yo. Kahit sampaling kita ngayon, wala akong utang na loob sa'yo. Kung ako naman yan, hindi ko ibabalik. Hindi ko naman hiningi sa'yo, ikaw nagbigay. Hindi kasi that time, Mare, nag-uumpisa ako sa radyo eh. Tinatakot nila ako that time na sisiraan kita. Mga ganun. Siyempre, ayoko. Nag-uumpisa pa lang ako. Pero ngayon mo gawin sa akin yun, ako mangingimi, sampaling kita. Diba? Hindi ako natatakot na masira ako dahil sa, diba? Correct ka. Kasi alam ko kung saan, hanggat alam ko na tama ako, sasampaling kita. Tama, hindi ba? Wala akong pakialam kahit sino ka pa. Grabe, sobrang hit na hit ang ating Tita Cora for today's week. Tama naman hindi na. Hindi ka magiging Robin Padilla. Hindi tayo pupunta ng Senado. Teka lang muna. Ako'y naglabas na ng mga sentimiento ko at mga disgusto ko pagdating sa mga sa toxicity ng pagtanaw ng utang na loob. Ikaw ba naranasan mo yan? Well, mamaya sa ating pagbabalik ka. Binitin tayo. Iisa-isahin natin yan, hindi ba? Kaya dyan lang muna kayo magbabalik ang Baklita sa Woo! Sa podcast, powered by Bingo Plus, sa Bingo sa Saya, plus sa Panalo! Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, tingnan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya. Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus my poker online, have fun anytime. 620 peso bonus, credits just for signing up. Backer license, kaya okay, just ₱1 to play. Tara mag-poker tayo, dito sa Bingo Plus. Online poker casino, ang saya-saya dito. Mag-poker na sa Bingo Plus. Game responsibly. Many families were forced to evacuate, and a lot of source of livelihood has been washed out. The foundation donates 8 million pesos in support for the affected families and communities. We are mobilizing immediate relief efforts. Bingo Plus Foundation's donation of 2 million pesos. So this is really a big help to us. This donation is very much meaningful. Thank you! Bingo Plus Foundation will top up another 2 million. That's a total of 10 million pesos na po. Maraming salamat po, Bingo Plus. And we're back! Nako, eto na. Nabitin ako. Correct, diba? Binitin kita ng bongga. Oo nga. So, eto na, mabalik tayo. Kasi kumbaga, ako naman, when it comes to utang na loob. Bakit nga ganun ka? Ayaw mo din ng
alam mo abala. yun, nakakaabala. Minsan kahit hindi ka naman abala, ayaw mo nang hihingi ka ng tulong. Hindi totoo naman. Alam, eto may kwento ko lang ha. Oo, sige. Part-time na niya eh. Oo. Nung time na, pwede ko ikwento? Sige, go. Nung time na nasa ospital yung kanyang, yung kanyang kapatid, nung time na yun, nandito yung partner ko sa lupa. Oo. Diba? Bakit? Sa langit. Sa langit? Ano ba yun? Hindi, nasa dagat kasi siya nagtatrabaho. Akala ko yung jowa mo si Kamataya. Hindi. Hoy. Hindi, nandito kasi siya nung nakabakasyon. So meron naman kami na itatabi na na pera no mga time na yon. Tapos siya kasi that time yung ate mo nasa hospital. Tapos nagkikwento ka sa akin na Mari kasi ang gastos ganito ganyan. 'Di ba sabi ko sa iyo, kung kailangan mo ng tulong ha, magsabi ka lang, mga ganyan. Si ate mo ayaw niya. Hindi talaga. 'Di ba? Never ako Inaalam ko pa dati kung saang ospital ayaw niya din sabihin kasi magpapadala ko noon ng pagkain. Hindi, wala. Bakit nga? Bakit ganun ka? Kasi 'di ba? Teka lang muna, nakaranas ka ba ng panunumbat dati? Hindi naman sa panunumbat, siguro pagdadamot. Really? Oo. Can you tell us the story? Sa sariling pamilya yun. Oh my God. Yung tipong pag... Can you name... Wala na, patay na. Diba? Ala? Oo. Talaga? Totoo nga. Namatay? Oo. Carmi. Silang sila... Hoy! Parang na-deads na. Silang mag-ama. Oh my diba? gosh. Na nakakalo. Paano yung pagdadamot ang ginawa sa'yo? Yung pagdamutan ka ng bigas. Tapos yung padlakan ka ng gasol. Tapos yung padlakan ka ng pantry cabinet kasi, alam mo yun, natatakot sila na bawasan mo yung mga chipanga nilang luncheon meat, ganun. akala yung putang inang bakla, maiiyak na. Hindi. Maldita. Chipanga, the word is yung mga chipanga nilang mga na luncheon meat. Oo, luncheon meat. Na pinaghinalaang gawa sa karne ng tao. Correct, diba? Yung mga ganung aspeto. Pero since then, tapos yung ate ko na pagdamutan na yung tipong, hospital kayo, wala naman kayong panggamot. Yung mga so nakita mo lahat yun? Yung lahat yun, pang-aapi? dinanas. Ay siguro yun, that's the correct term. Yung naapi ka, kaya siguro naging ganun yung outcome ko na yun yung naging perception ko ng, ayoko magkaroon ng utang na loob. Kasi, alam mo yun, eto na naman, mauulit na naman. Di bali lang, ako na lang yung mahirapan. Diba? Kaysa naman yung tipong ulit-ulitin mo na naman na na mangyari ulit sa'yo. Pero kahit ganun yung naranasan mo, Mare, naniniwala ka ba na no man is an island? Oo, totoo naman. Kailangan mo pa rin ng ibang tao. Correct. Para makasurvive ka. Correct. Lalong pamilya mo. Totoo naman yun talaga, diba? Sabi nga nila magkakagalit, magkakaanuhan man kayo. Pero at the end of the day, sila pa rin yung, kahit whether you like it or not, sila yung una mo maging kakampi. Oo. Diba? Pero yun na nga, as in talagang yun. Kaya siguro, yun yung naging perception ko ng utang na loob. Dahil syempre, ayoko ulit maulit eh. Diba? Kasi di baling ako na lang, mahirapan. Tapos yun naman. Ito pinag-uusapan natin yung mga personal nating karanasan upang nang sa ganun, maintindihan natin kung bakit ganun tayo. Diba? Kasi hindi man tayo eksperto, pero alam natin na lahat ng nangyayari at lahat ng... Based yan sa kung ano yung naranasan na experience. mo. Personal experience. Correct. Diba? Kasi nahuhubog ang isang tao, nahuhubog ang isang kaugalian at kultura. Correct. Dahil yan sa panahon. Naman. Diba? Kaya diba nasasabi mo na rin ngayon, yung mga pagdating sa mga ganong aspeto, nakakapagbigay ka ng mga advices sa mga tao. Kasi naramdaman mo at naranasan mo ng personal. Kaya ako, Mare, maiintindihan nyo siguro kung bakit ganun ako. Yung ayaw ko ding tumanggap ng di ba? Hindi naman lagi, di ba? Masarap pa rin na minsan binibigyan ka ng regalo. Pero as much as possible, ayoko kasi. Totoo naman. Pero ang negative effect naman nung sa akin, lagi naman ako yung giver. Oh, 'di ba? Pengi. Tapos talaga ba? Binigyan mo ko idea eh. Alam mo 'yan. 'Di ba? Tama. 'Di ba, Mr. Oo, anong Mr? Mr. Gulaman. Ang lambot. Hindi kasi wala akong no dati. Lagi akong yes lang ng yes. Sabi ko, siguro dahil din sa naranasan ko, 'di ba? Tsaka 'di ba, ang pangit kasi Mari na ang utang na loob ay sinusumbat. Ay totoo. 'Di ba? Nakakatrauma. Yung mga tipong para sabihin sa iyo. Kaya lang naman nagiging toxic 'yun kasi sinusumbat eh. Correct. Tsaka parang ginagawa nilang parang alam mo 'yon, liability para sa iyo. Yes.
Diba? Minsan, Mare, hindi ka pa makaangal. Kasi iisipin mo, ay, may utang na loob ako dito sa tao na to. Kasi ginawan niya ako ng pabor. Hindi mo din siya pwedeng tablahin kasi, ginawan niya ako ng ginawan pabor. ako ng pabor. Di ba yung mga ganong Ang pangit, aspeto? kasi doon na pumapasok yung, di ba, masamang epekto nito sa buhay natin. Correct. Hindi tayo makakilos ng normal kasi inaalalayan natin or iniinda natin yung tinaro natin na utang na loob doon sa tao. Correct, di ba? Di ba? Ang pangit eh. At dyan napapasok yung pangatlo na alam mo yung toxic Philippine culture, yung pakikisama na. Ay. Dahil dyan sa utang na loob mo, 'di ba? Kailangan mo nang makisama kahit na labag na sa kalooban mo. Kasi yun nga, sinasabi natin kanina, 'di ba? Na para bang teka sandali pinangahawakan na nila ito na nakagawa sila ng pabor para sa iyo. So it's about time na parang tipong wait. Teka sandali. May pabor akong ginawa kay Tita Cora. Babalikan ko nga sandali. 'Di ba yung mga ganong aspeto? Naalala ko. Hindi, totoo naman. 'Di ba yung mga ganong aspeto? So, yung pakikisama na ito, minsan ako misconceptualize na ng tao dahil nga syempre, 'di ba, na nakikisama ka kasi minsan out of utang na loob. Kailangan kong gawin kasi 'di ba? At saka eto pa, Mare, yung yung pakikisama na kahit na binubuli ka na nila, inaapi ka na nila, kahit may gusto kang gawin, may gusto kang bilhin, True. pero dahil meron siya noon at alam mo maiinggit sila at nakikisama ka doon sa mga pinakikisamahan mo, hindi mo magawang gawin. Totoo naman. And which is, yan ay nangyayari dyan, alam mo kung ano na. Patapos kasi sa mga pakikisama, napupunta sa toxic positivity. Yes. Another one, 'di ba? Yung toxic positivity na yan, Ang galing Mare. magkakakonekta, Mare. Kasi nga kultura, Mare. 'Di ba? Ugaling Pilipino, 'di ba? Ayan, yung toxic positivity, Mare, nakakaloka yan. Kagaya na lamang nito sample na lamang ito ng mga napanood kong balita. Ni rape yung anak, 'di ba? Oh my gosh. Ni rape yung anak, 'di ba? Dahil ang nang-rape dun sa anak, dahil single mom kasi si nanay may stepdad na yung bata. Ito ay halimbawa lamang Wala tayong pinatutungkulan. Hindi, napanood ko to sa balita mismo. A few years back. Dahil yung nanay ay walang kakayahan na buhay yung kanyang anak, nag-asawa siya ng medyo may kaya. Ni-rape yung anak niya. Nung inasawa niya. Nung inasawa niya. Ang sabi nung nanay, nung nagsumbong yung anak, huwag mo nang anuhin yung tito mo kasi malaki ang utang na loob natin sa kanya. Utang na loob, yung pangatlo natin kanina. Ngayon, nung time na nagmamanifest na yung trauma dun sa bata, pumasok yung toxic positivity. Oh my God. Alam mo kung paano? Yung kahit na hindi okay yung bata, kailangan niya maging okay. Kasi yung ayusin mo yung sarili mo, hindi ka pwede makitang ganyan. Kailangan, 'di ba? Dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Na kahit na hindi na maganda yung nararanasan ng tao, yung trauma niya, 'di ba? Kailangan niya maging okay kasi may nagdidikta sa kanya kung paano maging positibo. Ay, alam mo na sad ako bigla nag-flashback sa akin yan, Mare. Nung nabubuhay yung nanay ko dahil nakikipisan kami sa bahay ng ancestral house. Yes. Siyempre doon sa mga kapatid ang asawa ng tatay ko yun. Na kahit ginawang kusinera yung nanay ko, nila. Kasi, 'di ba? Siyempre sila yung mga may awang-awa ka kaya nun, no? Oo, pero ako yung lumalaban. Pero nung lumalaban ako, lagi ako yung ginugulpi ng nanay ko. Ako yung pinakikita niya na, alam mo, yung dinidisiplina niya ako. Pero kakausapin ako ng nanay ko noon. Na, alam mo bakit ko ginawa yun? Para makita nila na hindi ko tinotolerate ganyang ugali mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na mahal. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo na pagtatanggol. Ginawa ko yon dahil kailangan nating makisama sa kanila dahil nandito tayo nakatira. Ginawa ka nilang sacrificial lamb. Oo, yung parang ganyan. Para nang sa ganun, maging maganda ang impression nila sa inyo. Oo. Kasi nakikitira kayo. Diba, tignan mo, Mare, magkadugtong talaga yung utang na loob at saka yung toxic positivity. Diba? Yung ito pa yung sample ng toxic positivity, Mare, sa loob ng classroom. Diba? Kahit na hindi okay ang isang bata, kailangan mong maging okay. Truth. Kailangan mong ipakita na okay ka lang. 'Di ba? Kahit na kinakabahan ka, i-brush off nila yung nararamdaman mo. Correct. Para maging positibo lang yung vibe. Totoo 'Di ba? naman. Yung mga grado mo. Totoo. 'Di ba? Sa lahat ng aspeto meron kasi yun, Mare. Yung Nakakasad, toxic no? positivity na yun, na kahit hindi okay,
kailangan mong maging okay. Kaya nga 'di ba meron kailan lang inilabas yung it's okay not to be okay. Isang sampal yan sa kultura ng mga Pilipino, lalo na sa toxicity ng ating kultura. Tourette talaga, ano 'yung Tourette? Sino 'yung Tourette? Sino si Tourette? Correct naman. Walang kok ha? Oo, wala. Hindi ka maging koke eh. Kasi kok na yun. Bakla ka. Nakakaloka, no? Nakikita natin na magkarugtong talaga yung pakikisama at saka yung toxic positivity. Correct ka. Alam mo, Mari, kasi yung toxic positivity, isa pa yun sa parang paraan upang nang sa ganun ay patayin yung karapatan mo na mamiling maging negatibo minsan. Oo, maging kasi, malaya ka sa damdamin mo. Oo, hindi kasi laging hindi laging okay ka. Tama. Hindi laging naka-yes ka. 'Di ba? Hindi laging nakangiti ka. Oo. Papasok ka na lugmo ka, na may nararamdaman ka din. Oo. Pero dahil syempre sa pakikisama, na kapag may nakapansin sa'yo na hindi ka okay, kailangan mo maging okay para sa kanila kahit na hindi. Diba? Tandaan natin, Mare, na may mga rock formation na nabuo dahil sa pagtaliwas nito sa agos ng tubig. Truth. Diba? Kaya hindi laging dapat sumusunod tayo sa agos ng tubig. Minsan kailangan mong tumaliwas doon sa agos ng tubig upang lang sa ganun ay makita mo kung gaano kaganda ang buhay. Totoo naman. Diba? Kung hindi ka talaga okay din hindi okay. Diba? Na parang tipong hindi mo naman din kailangan ipakita at iparamdam sa mga tao na tipong, ay hindi, kasi ayaw mong mabad shot sa ibang mga kasama, sa mga ibang kakilala, ayaw mong mabad shot. Na kahit hindi ka okay, sige na lang, kasi ayaw mong may masira kang, alam mo yun, correct. Dahil may pinangangalaga kang reputasyon ng isang tao na tipong, alam mo yun, may utang na loob ka, diba? Ano Diba? pa ba yung mga kanina? Yun dahil lang sa may mga taong gusto kang sirain, diba, hilain pababa, na parang tipong, which is parang yung nangyari din sa akin, diba? Magkakarugtong sila. Diba? Na parang tipong dahil lang sa kagustuhan kong ayaw kung may masira yung harmonious nung lugar, sige, give up ko na lang to. Pero hindi mo napansin, Mare, na the whole thing, lahat nababalot ng toxicity. Diba? Na ang akala natin, magagamot natin yung nangyaring toxicity, pero pero yung pananahimik natin, correct, mas lalo nagpapalala, hindi ba? Naku, Mare, bitin yung oras. Ano ba yan? Nakakaloka yan, hindi ba? Bitin man ang oras na ito, nako, ang tabayanan nyo. Dahil kung nabitin kayo dito sa ating next episode, dudugtungan pa natin Dudugtungan pa natin tong toxic Filipino culture. Correct, hindi ba? Well, in the meantime, pinapaalala pa rin natin sa inyong lahat para hindi kayo ma-toxic. Etong paalala natin, Mare. Mag-download kayo ng Bingo Plus sa inyong mga cellphones kung gusto nyong maaliw, hindi ba? Dahil sa halagang piso, diba? Pwede kang maging milyonaryo. Mada-download nyo to sa App Store at saka sa Play Store. Correct, hindi ba? Lagi rin natin tatandaan, Mare, na gaming is for 21 years old and above only. Correct. Keep it fun. Game responsibly! Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito ang show na 20% chikahan. 80% ang dugsyuhan. Ito pa rin ang Baklita sa Woo sa podcast. Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, yan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya. Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus, my poker online, have fun anytime. 620 pesos
Game responsibly. Many families were forced to evacuate, and a lot of source of livelihood has been washed out. The foundation donates 8 million pesos in support for the affected families and communities. We are mobilizing immediate relief efforts. Bingo Plus Foundation's donation of 2 million pesos. So this is really a big help to us. This donation is very much meaningful. Thank you! Bingo Plus Foundation will top up another 2 million. That's a total of 10 million pesos na po. Maraming salamat po, Bingo Plus.